Kristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Nandito tayo sa magdadalamhati kung saan hahanap tayo ng isang bagay na pwede natin pabaon sa ating kapatid sa laman na nagpahinga na bilang isang tao na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Yung aralin po na binasa kanina, sabi doon, ang buhay ng tao ay katulad ng isang tabernakulo. Ang tabernakulo, kung ma-imagine nyo yung tent, ganun lang inihahambing ang buhay ng tao. Kasi pwede siyang ipalit ng hangin, pwedeng magiba dahil marupok. Totoo po, ang katawan natin marupok. Kulangan mo lang sa tulog, magkakasakit na. Kulangan mo lang sa tubig, nauuhaw na. Hindi mo lang pakainin, napapasma na. Kumbaga, kaya inihahambing sa tabernakulo dahil mahina siya. Kumbaga light materials yung ginamit ng katawan natin. Pero, bakit nga ba binigyan ng pagkakataon ng Diyos na tayo'y mabuhay dito sa ibabaw? Sabi nga sa science, sa isang milyon na cell, mapalad ka na ikaw ang naging tao na nagsakripisyo ang magulang para magdalang tao ng 9 na buwan at yung ipinanganak na ay kahit lamok ayaw padapuan, pinapay-payang sa iniingatan. Yan ang tao. Pero dahil nga sa marupok na kalagayan, madali pong magkasakit. Kung kaya humahantong na kaminsan iba-iba ang panahon na merong bata pa namamatay. Pero lahat, kung pagsasama-samahin mo, mabubuhay at mamamatay. Panapanahon lamang. Kaya po, dito sa sitas na ito, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, kung masira, sino po ang makakasira nito? Hindi naman yung kapwa, hindi tayo rin kung ano ang ilalagay natin yan. Halimbawa, puro chemical na yung kinakain natin. Tapos, meron pa tayong bisyo. At hindi natin naiingatan na palaging natutuyuan ng pawis. Kaya nakakaligo ng pagod. Ang mangyayari po dyan, masisira nga yung tabernakulo na yan. Pero, hindi ibig sabihin na kapag nasira, namatay, wala nang kasunod. Dito po sa Ebanghelyo, mayroong pang inihanda na katulad naman ng isang gusali na kumbaga, konkrito, matibay, matatag, wala nang kasunod. Kaya kung dito, mayroong karamdaman, mayroong sakit, mayroong pagdurusa, luha, dahil nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Pero, doon sa tinatawag na afterlife, ito na yung mas magandang yugtok ng ating buhay. Kasi po, sabi ang buhay ng tao, 4 na pagkakasunod-sunod yan. Ang una, yung buhay na iningatan ka ng magulang mo, 9 na buwan kang nanirahan sa kanyang sinapupunan. Ikalawa, nung ipanganak ka, na nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, na humihinga. At ang ikatlo, yung buhay na nasumpungan natin na tayo'y nagsisi at nagbago at nagbalik loob sa Diyos, na tinanggap natin siya bilang ating tagapagligtas. At ang pang-apat, yung buhay na inihanda ng Diyos doon sa pagkatapos na ang tao ay mamatay sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Kung papaanong siyang nabuhay na mag-uli sa mga patay, tayo rin naman ay bubuhayin mag-uli sa mga patay. Kaya kinakailangan po, masalamat tayo dahil kay Brad na
Rosel, nung sinabi ko sa kanya na magsisi, hindi po siya nagdalawang isip. Dahil alam niya, may kasalanan siya sa kanyang sarili kung bakit siya nasira yung katawan niya. Pwede sigurong naabuso, na may mga bagay na hindi niya naiwasan, naingatan, dahil siguro ng, siyempre, bilik ng laman, tawag nga niya, kaya hindi niya maiiwasan, kaya nasira ang kanyang katawan. Ganun po yun. Kaya dito po sa pagkakataon na siya'y nagsisi at nanumbalik sa Diyos, humingi po siya ng tawad, na kumbaga hindi siya nag-isip o nagdalawang isip na napag-iisipan niya pa, kundi oras mismo na yon, lumuha siya at humingi siya ng tawad dahil alam niya meron siyang nagawa na nasira yung kanyang katawan. Kaya po kumantong siya sa lumaki yung tiyan na hanggang sa pahina ng pahina. Ang mahalaga doon, tinanggap niya ng puso sa kanyang sarili, na sadyang ang buhay ay ganyan. Ang mahalaga doon, inihanda niya na ang kanyang sarili doon sa pang-apat na buhay, na kung saan yung pagbabalik ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, dito sa aralin na ito, hindi ibig sabihin na, halimbawa, nasira na yung tabernakulong ukol sa lupa, mababakante na dahil saan na sa titira. Tapos malayo pa yung gusaling mula sa Diyos. Hindi ibig sabihin na mananatili siyang hubad. Kundi, siyempre, merong pupuntahan yung kaluluwa niya kung saan siya magpapahinga. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, ang alabok ay babalik sa alabok, ang espiritu mula sa Diyos ay babalik sa Diyos. Saan pupunta yung kaluluwa? Doon na yung isang lugar na hahanapin nila yung Diyos. At yung iba naman na hindi nakapagsisi, doon na sila magsisisi at magpapatulog sa Diyos. Pero pasalamat tayo dahil humihinga pa siya, humingi na siya ng tawad. Kumbaga, naka-prepare na siya. Sabi nito, sapagkat tunay na kami na nasa tabernakulong ito ay nagsisihili. Totoo po. Sa pamumuhay natin dito sa ibabaw ng lupa bilang tao, nagsisihibik tayo. Minsan, parang gusto na nating sumuko. Halimbawa, dumaranas tayo ng mga problema, kung ano-ano mga nangyayari sa ating buhay, parang gusto na nating isuko ang ating sarili na huwag na tayong magpatuloy. Kundi dahil nga sa ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos, siya lang ang nagbigay at siya lang ang may karapatan bumawi. Panahon nga lang. Sabi nga, merong bata pa, namamatay na, at meron naman humahantong doon sa gustong gulang bago nasusumpungan ang kamatayan. Kaya mapalad tayo kung tayo'y iniingatan ng Diyos sa lahat ng oras ng ating buhay, na nagpapatuloy tayo ukol sa inihanda ng Diyos na pagdadaanan pa natin dito sa ibabaw ng lupa. Sabi dito, sa tabernakulong ito ay nagsisihibik na nangabibigatan. Totoo. Ano-ano yung mga pasanin natin? Sabi nga, sa may parang prinsipyo nga niya eh. Alam mo na yung mabigat. Hindi mo naman sa kailangan, bakit pinapasan mo pa? Bitawan mo na yan. Halimbawa, pinoproblema mo ang isang bagay, ano huwag mong problemahin? Hanapin mo, solusyon. Kasi, sa lahat ng problema, palaging may solusyon. Yun nga lang, minsan nadadaig tayo ng emosyon, nadadaig tayo ng ego o pride, kaya hindi tayo nagtatagumpay. Kaya ito po, parte ng pagkabuhay. Sa ito lang nga, mga bata pa, no? Ilan taon pa lang yung panganay? 26, bata pa, tapos si Brad, iniwan na yung bunso, hindi niya napil ng tulo na kasama niya yung hanggang sa lumaki siya na makagraduate. Kaya mabigat yun. Pero ang importante po yun, bukas yung pag-isip natin. Na dumating siya sa hangganan niya, ang mahalaga doon, nagawa niya yung para sa pagtataguyod ng pamilya.
na kung meron man siyang nagawang hindi nyo nagustuhan, huwag yun ang tingnan natin. Ang tingnan natin yung both side. Sabi nga, bad side and good side na ginawa niya sa pamilya. Yan ang tingnan natin. Kasi minsan, nagsisisihan pa, kaya naman pa. Dapat buksan na lang natin pag-isip. Yung maluwag na pagtanggap na hanggang doon na lang ang limitasyon ng buhay ni Brad na Jose. Yun po yung importante po, yung bukas natin pag-iisip. Kaya po, dito sa Ebanghelyong itong una, ang itinuturo dito, nabubuhay tayo dito sa laman, meron pang kasunod na katulad ng gusali na hindi nasisira. Yun ang inihanda ng Diyos, yung liluwalhating katawan na doon na tayo titira, wala nang karamdaman, wala nang sakit, pagdulo sa hirap, at kung ano-ano pa man, mga negative na dinaranas natin nasa tabernakulo pa tayo sa panahon ngayon. Ngayon tuloy natin yung isang sitas. Sa kalawa, sa unang Pedro 1, versikulo 13 hanggang 25. Medyo mahaba siya, no? Sabi dito, kaya't inyong bigtisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Sabi dito, bigtisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip. Imagine mo, isip, may baywang, tapos doon mo itatali. Yung pinuso ko nga niyan, itatali sa ulo. Ito yung biwang niya, dito siya magtatali. Pero ang sinasabi po rito, ibig sabihin ng bigtisan, dapat masakop yung buong nating pag-iisip. Na dapat, yung nakabalot yung sa ating ulo, yung tinatawag na pagpipigil. Yung control. Kasi minsan po, sa buhay natin, nadadayag tayo ng emosyon, natatalo tayo ng tentasyon, o kaya nadadayag tayo ng mga dinaranas nating mga depende sa karanasan na nangyayari sa ating buhay. Sabi dito, inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang galalhin sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo. Meron po kasing timing yung pagkahayag ni Jesucristo. Ito na yung pagbabalik niya. Kumbaga, yung pag-asa natin na doon sa buhay na walang hanggan, doon tayo dapat nag-prepare. Nagaya ng mga anak ng mga kalimahin na huwag kayong mag-asa ng ayon sa inyong dating masasarang kita ng kayong mga nasa walang kaalaman. Ibig sabihin, ang buhay po kasi ng tao, mula sa nakasanayan, nakahiligan, bunga ng barkada, kaibigan, o pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, sa eskwelahan man yan, o dito sa komunidad, yun yung naturalisa ng ating buhay. Pero dahil nga, sa paningin ng Diyos, tayo po ay kung mahalaga sa Kanya, gagawa siya ng paraan para tawagan tayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ano ba ito? Dahil lang si Brad, nagpaalam na siya para yung Ebanghelyo makarating dito, sa lugar na ito. Na ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa na, kumbaga, yung pag-asa kasi parang ano yan, insurance yan. Halimbawa, meron tayong insurance na SSS, halimbawa, at ganyan. Kapag namamatay na yung tao, sa kanya papakinabangan ng mga anak, ng pamilyang naiwan. Yung insurance naman dito, yung inihanda ng Diyos na para sa sarili natin. Hindi yung iba ang makikinabang, kundi tayo mismo. Yung insurance na kapag tayo'y namatay at bumalik ang ating dakilang Panginoon, sigurado naman tayo natatanggap ng buhay na walang hanggan. Yun po yung nais dito na ipapag. Yun yung pag-asa. Sabi dito,
Ngunit, kaya banal ang sa inyo tumawag ay mga pagkabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Paano po ba ang pagpapakabanal? Ang hindi pagpapakabanal, ang pagpapakabanal, hindi ibig sabihin na puti lang yung damit mo, o kaya nakaabito ka, o kaya sinusuot ng mga pare, o kaya malinis. Yung kawan mo malinis, hindi po yung pagpapakabanal. Ang pagpapakabanal, ang ibig sabihin, yung palagian panihingi ng tawad sa Diyos. Pagsisisi. Kasi po, pinatawag ang isang taong banal sa oras na siya'y nagsisi. Nagbalik loob sa Diyos. Kasi kumbaga, nai-erase yung lahat ng kabigatan na pasan-pasan natin, yung mga halimbawa, hindi tayo nakapagpatawad sa kapwa. Kapag humingi tayo ng tawad, automatic mag-release din tayo ng pagpapatawad sa kapwa. Lalong-lalo na yung mga, kumbaga, nakaugat na. Dahil, pamamaraan po yun na hindi tayo mapapatawad ng Diyos kung hindi rin tayo magpapatawad sa ating kapwa. Kaya yun po yung sinasabi na yamang banal. Ang Diyos po banal. Tinawag tayo. Iba-ibang pamamaraan ng pagtawag. Tinawag siya dahil sa karamdaman. Nakilala niya ang Diyos. At nagsisi siya at nagbalik loob sa Diyos. Sabi nito, mangad pagkabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ano man ang ating ginagawa, nasa school man, sa bahay, lahat po dapat yan ina-apply natin. Sapagkat kayo'y mga pagkabanal sapagkat ako'y banal. Yun po ang sabi ng Diyos. Ngayon, ito naman yung relasyon. At kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang itinatanging tao na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa ay tungkulin ninyo sa tatang ang panahon ng inyong paninibang bayan. Sa totoo lang po, tayo, bisita lang dito sa ibabaw ng sanlibutan. Hindi tayo permanente dito, kaya nga ang tao namamatay. Ngayon, meron tayong Ama, yung Ama ng ating dakilang Panginoon. Tinatawagan natin siya. Siya po, wala siyang itinatanging tao. Kahit masama man ng tao, kahit palaway man ng palamura, hindi niya, halimbawa, tatabigin niya yung mas mabuti, yung masama, tatakwil niya. Hindi po, pantay po siya tumingin sa tao. Bakit may mga masasama na matagal mamatay? Dahil binibigyan pa sila ng Diyos ng chance para magsisi, para magkakagbalik loob sa Diyos. Sabi nga dito, gugulin ninyo sa takot panahon ng inyong paninibang bayan. Dapat po, meron tayong konsiderasyon na dapat may takot tayo sa lahat ng ating ginagawa upang hindi tayo magkasala at mapahamak. Ngayon yung nalalaman, kayo'y pinabos, hindi ng mga bagay na nangasira, magpilat, dito, mula sa inyong walang kabugang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Ito po, ang pagtubos po, ito na yung, kasi tayo, nung nagkasala sina Adam at Eva, doon na nagsimula ang kasalanan ng tao, tayo rin naman ay nagkakasala. Dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kapag meron tayong hindi na susunod na sinasabi ng Diyos, ang tawag doon sa hindi pagsunod o paglabag, pagkakasala. Kaya po, para makapagbalik loob tayo sa Diyos, kinakailangan natin tubusin na walang iba, ibinigay ng bugtong na anak ng Diyos, Jesus Cristo, yung kanyang sarili, nagdumi pa siya, yung dugo na tumulo sa kanya, ito na yung pinakapangtubos. Kasi nung unang panahon, ang tao kapag ka nagkasala, mayroong hain na ibibigay na gigilitan sa liig, kapatulo yung dugo para mabawi lang yung pagkakasala. Kumbaga, ma-reconstruct, ma-reformat, mabalik sa dati na wala siyang kasalanan. Ngayon, kumbaga, noon, kung ano yung ninilabat, yun lang yung pantubos. Pero ngayon, nauna na yung nagtubos, si Kristo, hindi pa tayo pinapanganak. Ang i-apply natin dito, pananampalataya. Nakasama tayo sa binipahan niya, bagamat hindi pa tayo sinisila. Kaya po, yung pagtubos ng ating dakilang Panginoon, yun po yung
pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin dahil nagkaroon tayo ng chance doon sa pag-ibig tagasunod ng ating dakilang Panginoon. Sabi dito, hindi tayo pinuos sa walang kabulhang paraan ng kundi, sabi, hindi sa ginto o pila, kundi, sabi, sa mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintas at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Wala po kasing katumbas ng dugo ni Kristo. Kasi po siya, bagamat siya na buhay na tayo, pero lalang siya ng Espiritu Santo siya. At iningatan niya rin ang sarili ng magkala hanggang sa dumating nito na siya ay iaalay ng kanyang buhay. Yung dugo na dumali sa kanya, yung dugo ang nagpapatawad ng kasalanan ng sangkatauhan. Kaya mapalan tayo kung ilalapit natin ang ating pananampalataya na kasama tayo sa mga pinupos ni Kristo. Sabi nito, na nakikilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa iyo. Ito po noon, nabanggit na yan noon. Pero sa mga huling panahon, ito na yun. Noong dumami na yung tagapangaral ng ibang. Kumbaga, spread out na siya at marami na rin ang tumatangkilik ng salita ng Diyos. Sabi nito, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya tayo sa Diyos na sa Kanya'y bumubuhay o bumuhay na maguli sa mga patay at sa Kanya'y magbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya ay mapa sa Diyos. Iyon po yung importante na hindi lang tayo sumasampalataya dahil kailangan lang natin ngayon. Kundi dapat yun ay mapa sa Diyos. Ibig sabihin, secure itong pananampalataya niya na ginawa natin doon sa pag-alay ng buhay ng ating dakilang Panginoon. At kumbaga, hindi lang siya dahil kailangan lang, kundi may patutuo sa atin dahil mapipil po natin yung pagpapatawad ng Diyos sa oras na tinanggap natin yung aral. Kasi po ang gagawin yan, sabi nga, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagpatigasin ang inyong mga puso. Yung pagtanggap ng aral, papasok sa tainga, mananahan yan sa ating puso. Yun yung magiging gabay sa ating pang-araw-araw. Sabi nga dito, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa ng sa inyong pagkalima sa katotohanan, pag-ibig, na hindi pa pumari sa mga kapatid, ay magbibigyan kayo ng puminga sa inyong puso sa isa't isa. Ngayon, hindi ba nagsisi tayo o humingi tayo ng tawad? Sabi nga, yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagkalima. Kumbaga, hindi na tayo masumahit, nakasunod na tayo ni Kristo sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Dapat po, gawin natin yung pawag sa katotohanan. Sabi nga, magpakatotoo tayo. Sabi nga, sa pag-ibig na hindi pakunwari, yung pag-ibig na sinabi pakunwari kayo sa iyong plastic. Mabuti sa harap, ang talikod, hindi. Dapat po, huwag ganon. Talikod ba niya, o harap? Ipakita natin yung totoo. Yun yung important. Sabi po dito, manag-ibigan kayo ng buong ningas. Parang yung ilawang, diba, yung nagningas, nagpapatuloy siya. Kung baga nararamdaman na pipil ng ating gawa,
Dahil mayroon ng chance na sa buhay na walang hanggan eh. Kaya hindi na yung masisira. May chance na. Kundi sa walang kasira sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ito po yung kumbaga nagpapapure yung salita ng Diyos. Kasi po tayong tao makalimutin. Minsan sinabi ngayon, halimbawa, ito gawin mo, kaya hindi sakit ka, kapag magaling na nakakalimot na. Sabi nga, dapat gawin natin ng may katapatan sa ating puso na dapat hindi yung makalimutin tayo, kundi sundan natin yung tamang-tama para sa pamamagitan ng pakikinig ng ibang video. Bakit po? Sabi dito, sapagkat ang lahat ng gamon ay gaya ng damo. Tayo pong mga tao, inihahambing sa isang damo. Ano yung damo? Ang halaman na ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng tulad ng damo. Minsan dumarating sa buhay natin yung napakagandang kwento ng ating buhay, yung nagtatagumpay tayo, nag-graduate ka, tumatanggap ka ng mga diploma, tapos marami kang mga celebration tapos sa babae, nakapag-asawa kayo, gano'n. Yung mga masasayang buhay, yun yung mga bulat-bulat na dumating sa ating buhay, yung isang taon, wala tayong makasakit, ano. Sabi nga, ang damo ay natutulog. Kumbaga, nawawala din